Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang ama na nagngangalang Arturo. Gumuho ang mundo niya nang biglaang namatay ang kanyang asawang si Maricris. Isang kamatayan na puno ng misteryo at katanungan hanggang sa nagtungo sina Arturo at ang mga anak niyang sina Jonas at Jared sa lugar kung saan pinatay si Maricris. Isang simpleng bakasyon lang sana ay nahaluan ng takot at mas marami pang katanungan ang malalaman ni Arturo kung sino talaga ang kanyang asawa sa lugar na yon. Ano ang malalaman ni Arturo tungkol sa asawa niyang si Maricris? Magagawa ba niyang protektahan ang mga anak niya mula sa banta ng isang nilalang na matagal nang nagdudulot ng takot at kamatayan sa lugar na kanilang pinuntahan? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nangingilid ang luha at nanginginig ang katawan ni Arturo nang pumasok siya sa morgue. Nakita niya ang isang katawan ng tao na may takip na puting kumot at nakahiga sa pahabang lamesa na gawa sa bakal. Marahang inabot ni Arturo ang kumot at dahan-dahang inalis ang pagkakatakip nun sa muka ng bangkay. Tuluyan nang kumawala ang mga luha niya nang makumpirma niya na ang asawa niyang si Maricris ang walang buhay na nakahiga roon. Kapansin-pansin ang mga sugat nun sa muka na parabang mula sa kalmot ng isang mabangis na hayop. Lumabas si Arturo ng morgue at kinumpirma niya sa mga pulis na yun nga ang kanyang asawa. May ilang mga detalye pang sinabi sa kanya ang mga pulis bago niya binalikan ang dalawa niyang anak na sina Jared at Jonas sa kanilang sasakyan. Tahimik na humawak sa manibela si Arturo. Nakatulala siya at hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga anak niya ang napakasamang balita. Papa, ano po bang ginagawa natin dito sa ospital? May dinalaw ka po ba sa loob? Saka, bakit po pinilit mo kami sumama rito sa inyo tapos hindi mo naman pala kami pabababain ng sasakyan? Sana ay nagpaiwan na lang po ako sa bahay para nakapaglaro po ako ng video games. May kailangan kayong malaman tungkol sa mama niyo, mga anak. Ano po yun, Papa? Nurse na po ba si Mama ng ospital na to? Hindi na po siya photographer? Mga anak, alam kong magiging masakit to para sa inyong dalawa. Pero kailangan niyo kayanin. Ang mama niyo, wala na siya. Ha? Ano pang ibig niyo sabihin na wala na si Mama? Patay na siya, Jared. Patay na siya. Hindi! Hindi yan totoo, Papa! Hindi mapatay si Mama! Hindi yan totoo! Nagbibiro ka lang, di ba, Papa? Nagbibiro ka lang. Papa, ayoko ng ganyan joke, ha? Pabawiin niyo yan, pa! Paano mamamatay si Mama? Hindi ba nandun siya ngayon sa San Antonio? Ang totoo ay halos 2 araw na nawawala ang mama niyo sa San Antonio. Hindi ko na siya makontak, kaya nagpatulong na ako sa mga pulis. Hinanap nila si Maricris at kanina lang nila nakita ang katawan niya. Patawarin niyo ako kung hindi ko sinabi sa inyo na nawawala siya, dahil ayoko na mag-alala kayo. Hindi.
Nagsisinungaling ka lang, Papa. Hindi totoong patay na si Mama. Hindi siya pwedeng mamatay. Kasabay ng muling pagkawala ng mga luha ni Arturo ay siya ring pag-iyak ng kanyang mga anak. Malakas niyang hinampas ang manibela gamit ang kanyang kamay. Napasubsob siya roon at doon niya ibinuhos ang kanyang paghagulgol. Hindi niya kayang ipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman dahil sa katotohanan na wala na ang babaeng kasama niyang nangako na magsasama sila habang buhay. Nagdesisyon si Arturo na 2 gabi lang iburol ang labi ng kanyang asawa na si Maricris sa kanilang bahay. Sa 2 gabi ng burol ay nakasarado ang kabaong nito dahil ayaw niyang makita ng mga anak niya ang itsura ng katawan ni Maricris. Matapos yun ay inilibing na nila ang bangkay. Hanggang sa sandaling yun ay ramdam na ramdam niya na hindi pa rin makapaniwala ang 2 niyang anak sa nangyari sa nanay ng mga ito. Pagka-uwi nila sa bahay mula sa sementeryo, ay pumasok kagad si Jared sa kwarto nito, habang si Jonas naman ay tumabi kay Arturo sa pagkakaupo sa sofa. Papa, hindi na po ba talaga natin makakasama si Mama? Makakasama pa natin siya, anak. Darating ang oras na makikita ulit natin siya kapag nasa heaven na tayo. Kapag nandun na tayo, ay hindi na tayo magkakahiwalay kahit kailan. Hindi po ba kapag nasa heaven na po tayo ay patay na rin po tayo nun? Ibig pong sabihin ay matagal pa po bago natin siya makakasama. Jonas, anak, palagi mong tatandaan na kahit hindi natin nakikita ang mama mo, ay palagi natin siyang kasama. Sigurado ko na nandito lang siya sa paligid. Eh di kung ganun po, ghost na po pala si Mama. Mapait na napangiti si Arturo. Alam niya na mahirap para kay Jonas na maintindihan ng lahat, lalo na't 9 na taong gulang pa lamang ang bata. Dito ka muna, anak, ha? Kakausapin ko lang ang Kuya Jared mo. Tumayo si Arturo at kumatok siya sa kwarto ni Jared. Nang nakailang katok na siya, ay hindi yun binuksan ng panganay niyang anak. Kaya kinuha na niya ang duplicate key. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Jared at saka siya pumasok. Naabutan niya si Jared na hawak ang picture ni Maricris. Umiiyak si Jared. Mabilis na dumapa si Jared sa kama pagkakita nito sa ama niyang si Arturo. Di ka ba marunong kumatok, pa? Bakit pumapasok ka na lang sa kwarto ko nang hindi nagpapaalam? Kanina pa ako kumakatok, pero hindi mo naman binubuksan. Gusto lang kitang i-check kung okay ka lang. Talaga? Sa tingin mo ba okay ako? Matapos nang nangyari kay Mama? Hindi ganyan ang ibig ko sabihin, Jared. Ang gusto kong mangyari ay mas lalo tayong magkabuklod-buklod dahil sigurado ko na yun ang gusto ng mama nyo. Bakit kung kailan wala na si Mama ay saka ka lang nagkaroon ng pakialam sa gusto niya, Papa? Bakit hindi mo yung ginawa nung buhay pa siya? Hindi ba ang gusto niya ay gamitin mo ang tinapos mo sa college para magkaroon ka ng trabaho na may malaking sweldo? Kung sinunod mo lang sana ang gusto ni Mama, ay hindi siya mapipilitan magtrabaho kasi sapat ang perang kinikita mo para sa ating lahat. Kung sinunod mo lang sana ang gusto ni Mama, malamang buhay pa siya hanggang ngayon. Hindi na nagawang pigilan pa ni Arturo ang kanyang sarili at nasampal niya si Jared. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Ano ba sa tingin mo? Ginusto kong mamatay ang nanay niyo, ganun ba? Lumabas ka na sa kwarto ko, pa. Ayoko munang makipag-usap sa kahit na sino. Lalo na sa inyo. Natigilan si Arturo
Nang makita niya ang namumulang pisngi ni Jared, doon niya napagtanto na napalakas ang pagkakasampal niya rito. Naramdaman niya ang labis na pagsisisi sa pananakit niya sa kanyang anak na si Jared, at nais niyang humingi ng tawad dito, pero naisip niya na sarado pa ang isip ni Jared sa lahat ng bagay. Kaya naman, mas pinili na niyang lumabas ng silid nito. Pagsapit ng gabi, ay mas lalong naramdaman ni Arturo ang lungkot at pangungulila sa kanyang namayapang asawa. Alam niya na simula sa gabi na yon ay kailangan niya ng sanayin ang sarili na hindi na niya ito makakatabi sa pagtulog. Isang photographer ng mga ligaw na hayop si Maricris. Inilalagay nito sa exhibit ang mga nakukuha nitong litrato at kumikita ito sa ganung paraan. Kaya madalas ay nagpupunta sa mga liblib na lugar ang kanyang asawa. Pero ang pinaka-paborito nitong puntahan ay ang baryo ng San Antonio. Ayon kay Maricris, ay maraming mga ligaw na hayop sa kagubatan ng San Antonio. Bumangon si Arturo mula sa pagkakahiga. Kinuha niya ang larawan ng kanyang asawa na si Maricris na nasa picture frame. Maricris, asawa ko. Bakit mo naman ako iniwan kagad? Hindi ko alam kung kaya ko bang mabuhay nang wala ka. Paano na ang mga anak natin? Kailangan ka nila eh. Hindi ko sila kayang gabayan gaya ng paggabay mo sa kanila. Lalong-lalo na si Jared. Hanggang ngayon, ay galit pa rin siya sa akin. Dahil hindi ko siya pinayagan na kunin ang kursong gusto niya. Asawa ko, miss na kita. Sana'y ako na lang ang namatay at hindi ikaw. Dahil alam kong mas mahal ka ng mga anak natin. Sa gitna ng pagsasalita ni Arturo, ay napatingin siya sa lamesang nasa tabi ng kama. Nakapatong doon ang isang brown envelope. Naglalaman yun ng mga larawan ni Maricris nang matagpuan ng bangkay nito sa kagubatan ng San Antonio. Ayon sa mga pulis, ay inatake ng isang hindi matukoy na mabangis na hayop ang kanyang asawa. Hindi pa nakikita ni Arturo ang mga litrato dahil ayaw niyang tignan ang mga yon. Kinuha niya ang envelope at itinago niya yon sa kanyang kabinet. Matapos yun, ay nahiga na siya habang yakap ang larawan ng kanyang asawa. Kahit kakalibing pa lang ng asawa ni Arturo, ay mas pinili pa rin niyang pumasok sa trabaho. Ayaw niyang magmukmok sa bahay at mas ginusto niyang maging abala upang hindi niya masyadong maramdaman ang lungkot. Gabi na nang nakauwi siya sa bahay. Pagpasok niya sa kwarto ay nagimbal siya nang makitang naroon sina Jared at Jonas. Hawak ng dalawa ang mga larawan ni Maricris na nasa brown envelope. Mabilis na inagaw ni Arturo sa magkapatid ang mga larawan. Anong ginagawa niyo? Bakit kayo nakikialam sa mga gamit ko? Papa, si Mama ba nasa picture na yan? Bakit po ganyan ang itsura niya? Ang sabi mo sa amin, inatake sa puso si Mama habang nasa San Antonio siya. Hindi ganyan ang itsura ng inatake sa puso, Papa. Bakit puro kalmot at kagat ang katawan niya? Ano ba talaga nangyari kay Mama? Hindi niyo na kailangan malaman. Ayokong maalala niyo siya sa itsura niya sa mga larawang ito. Kaya ayokong makita niyo to. Huwag mong ipagkait sa amin ang totoong nangyari kay Mama. Anak niya kami. Hindi mo pwedeng itago sa amin ang katotohanan, Papa. Sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Tutal yun naman ang gusto mo. Pero sa iyo ko lang sasabihin. Jonas, lumabas ka muna ng kwarto dahil may pag-uusapan lang kami ng Kuya Jared mo.
Hindi, Papa. Kung sasabihin mo sa akin ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Mama, ay kailangan mo ring sabihin kay Jonas. Parehas lang kaming anak ni Mama. Ngunit masyado pang bata ang kapatid mo para sa mga ganitong bagay. Pero anak din siya ni Mama. Karapatan niya malaman ang totoong nangyari, Papa. Papa, tama po si Kuya. Gusto ko rin po malaman ang totoong nangyari kay Mama. Naawang tinignan ni Arturo ang anak niyang bunso na si Jonas. Maluwa-luwa ang bunso niyang anak habang si Jared ay nakatiim ang bagang. Okay, sige. Sasabihin ko na sa inyo ang totoong nangyari sa nanay niyo. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, ay inatake ng isang mabangis na hayop ang inyong ina. Yun ang dahilan kung bakit may mga kalmot at kagat siya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Inatake ng isang mabangis na hayop? Anong klaseng hayop ang pumatay sa kanya? Hindi ko alam. Kahit ang mga pulis ay blanco rin. Hindi nila matukoy kung anong klase ng hayop ang umatake sa inyong ina. Patawarin niyo ako kung di ko to sinabi sa inyo kagad dahil gusto ko manatili sa alaala niyo ang magandang mukha ng inyong ina. Ayokong kapag naaalala niyo siya, ay ang sugatan niyang katawan ang inyong makikita. Pero Papa naman, sana naisip mo rin na kailangan namin malaman ang totoo. Baka naman may hindi ka pa sinasabi sa amin. Lubos-lubusin mo na at sabihin mo na sa amin ngayon, Papa. Wala na. Wala na akong inililihim sa inyong dalawa. Lahat ng dapat niyong malaman ay sinabi ko na sa inyo ni Jonas. Sana nga. Sana nga nagsasabi ka ng totoo, Papa. Sana nga'y wala ka ng tinatagong sikreto sa amin ni Jonas. Jonas, tara na. Maglaro muna tayo ng video games. Hinawakan ni Jared sa kamay ang kanyang nakababatang kapatid na si Jonas at magkasamang lumabas ang dalawa ng kwarto ni Arturo. Nanghihina naman na napaupo si Arturo sa gilid ng kanyang kama. Isinubsob niya ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Labis siyang nasasaktan sa kung paano siya itrato ng panganay niyang anak na si Jared. Simula kasi nang tutulan niya ang kagustuhan nitong maging isang pulis, ay nag-iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Tila nawalan na ng respeto si Jared sa kanya at alam niya na mahihirapan siya na maayos ang relasyon nila ni Jared dahil wala na ang kanyang asawa. Sa mga lumipas na araw, ay lalo pang lumayo ang loob ni Jared kay Arturo. Hindi ito lumalapit sa kanya at mas pinipili nitong maging mapag-isa. Kapag kumakain sila, ay laging nakahiwalay ang binata at hindi man lang tumitingin kay Arturo. Lahat ng galit at hinanakit ni Jared ay ramdam ni Arturo sa kilos at sa paraan ng pagtrato nito sa kanya. Ramdam ni Arturo ang bigat ng pagkukulang niya bilang ama. Nakita niyang si Jonas lamang ang natitirang malapit sa kanya, habang si Jared ay tuluyang lumayo na ang loob sa kanya. Isang araw, isang ideya ang naisip ni Arturo. Isang ideya na maaaring sumalba sa relasyon niya sa panganay niyang anak. Habang kumakain sila ng hapunan, ay sinimulan na niyang sabihin kina Jared at Jonas ang bagay na yun. Bago pala kayo matulog, ay mag-impake kayo mga anak. Magbabakasyon tayo. Bukas ng umaga tayo aalis. Talaga po, Papa? Saan po tayo pupunta? Ang totoo, hindi ko pa alam eh. Siguro, maghahanap tayo ng magandang beach. Hindi ba? Matagal mo nang hinihiling sa akin na magpunta tayo sa dagat. O tamang-tama, kasi wala kayong pasok sa school, di ba? Ako naman, ay nung nakaraan pa nag-leave sa trabaho. Pero kung may gusto kayong puntahan, pwede kayong mag-suggest sa akin, sabihin nyo lang. Bakit naman nagdidesisyon ka na hindi man lang kami tinatanong ni Jonas kung gusto namin yung bakasyon na sinasabi mo, Papa? Kuya, gusto ko magbakasyon. Oh, narinig mo naman ang sinabi ni Bunso, Jared.
Gusto niya magbakasyon. Eh ako, tinanong mo ba ako? Saka naisip mo ba talagang magbakasyon kahit 1 linggo pa lang simula nang mamatay si Mama? Magsasaya tayo kahit kamamatay lang niya, ganun ba? Hindi ito pagsasaya. Ito ang naisip kong paraan para maging malapit tayo sa isa't isa. Lalo na ako sa iyo, Jared. Alam ko na simula nang hindi kita pinayagan na maging isang pulis, ay lumayo na ang loob mo sa akin. Ayoko namang habang buhay tayong ganito, anak. Gusto ko, bilang tatay nyo, ay magkaroon tayo ng maayos na relasyon bilang mag-ama. At sa tingin nyo, maayos ang relasyon natin ng dahil sa isang bakasyon? Napakababaw naman ang tingin mo sa akin na makukuha mo ako sa ganyang bagay. Hindi sa ganun, anak. Hindi mababaw ang tingin ko sa iyo. Naisip ko lang na kapag nasa bakasyon tayo ay wala tayong magagawa kundi ang mag-usap. Marami tayong dapat pag-usapan. Alam mo yan, Jared. Kailangan natin itong ayusin bago pa ito tuluyang lumala. At hindi pwedeng hindi kayo sasama. 3 tayong magbabakasyon. 1 week siguro tayo o baka mas tumagal pa. Wow! So sapilitan pala to. Wala na pala kaming magagawa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magdesisyon para sa sarili ko. Kuya, Papa, pwede bang wag na kayong mag-away? Di ba po, ang sabi ni Mama, ay masamang mag-away lalo na kapag kumakain tayo? Sabi ni Mama, lalayo raw po ang blessing sa atin. Anak, hindi kami nag-aaway ng kuya mo. Nag-uusap lang kami. Okay, sige. Pumapayag na ako magbakasyon tayo. Pero may lugar akong gustong puntahan. Anong lugar yan, Jared? Sa San Antonio. Gusto kong pumunta tayo ron. Ano? Bakit doon? Bakit gusto mo magpunta sa lugar na yon? Walang magandang puntahan doon. Pero bakit palaging bumabalik doon si Mama nung buhay pa siya? Dahil doon siya nakakakita ng mga hayop na bihirang makita ng mga tao. Nandun ang trabaho niya. Basta, Papa, sa San Antonio ko gustong magbakasyon. Kung hindi ka papayag, ay hindi ako sasama. Kayo na lang dalawa ni Jonas ang magbakasyon. Dito na lang ako sa bahay. Matama na tinignan ni Arturo si Jared. Nakita niya ang kaseryosohan sa mukha ng binata. Ramdam niya na kung hindi pagbibigyan ang gusto nito, ay hindi talaga ito sasama sa kanila. Hindi maaaring hindi sumama si Jared dahil naisip niya ang bakasyon na yon ay para makapag-usap silang dalawa at subukang maging malapit muli sa isa't isa. Okay, sige. Pumapayag na ako sa gusto mo, Jared. Magpupunta tayo sa San Antonio. Pero hindi tayo magtatagal doon. Siguro magkakamping lang tayo ron ng isang gabi at aalis rin tayo para maghanap ng ibang lugar na mas maganda. Okay na ba yun sa'yo? Tumango lang si Jared at ipinagpatuloy nito ang pagkain. Habang si Arturo ay nagtataka kung bakit gustong mapuntahan ni Jared ang lugar kung saan binawian ng buhay si Marie Chris. Kinabukasan ng umaga ay abala na sina Arturo sa pagsasakay ng mga dadalhin nila sa kanilang kotse para sa 1 linggo nilang bakasyon. Nang masiguro na nila na wala silang nakalimutan, ay sumakay na sila sa kotse. Si Arturo ang nagmaneo. Nasa tabi niya si Jonas, habang si Jared ay mag-isa sa backseat, habang may nakasalpak na malaking headphone sa magkabilaan nitong tenga. Maitanong ko lang, Jared. Bakit gusto mong magpunta tayo sa San Antonio? Walang nakuwang sagot si Arturo mula sa kanyang anak na si Jared. Pagtingin niya sa rearview mirror ay nakita niya na may headphone pa rin ito. Inutusan niya si Jonas na kalabitin si Jared at doon lang inalis ni Jared ang headphone. Jared, anak, pwede bang wag ka na muna mag-headphone? Mag-usap muna tayo. Ano naman pag-uusapan natin, Papa? Kahit ano. Saka tinatanong kita kung bakit gusto mo magpunta sa San Antonio. Wala lang. Gusto ko lang mapunta ng lugar kung saan huling nakitang buhay si Mama. Gusto kong malaman
kung bakit mahal na mahal ni Mama ang lugar na yon. Ako din po, Papa. Gusto ko po makapunta sa San Antonio. Palagi pong kinikwento sa akin ni Mama na marami pong kakaibang hayop doon. Kaya nga po, dinala ko ang telescope ko eh. Baka may makita po ko doon ng mga cute na animals. O sige, kukuha tayo ng tour guide doon na tutulong sa atin na makakita ng mga kakaibang hayop. Sinulyapan ni Arturo si Jonas at ninitian niya ito. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Arturo. Ang totoo, kung siya ang masusunod, ay ayaw talaga niya na magpunta sila sa San Antonio. Pakiramdam niya kasi ay magiging traumatic para sa kanilang mag-ama kapag nagtungo sila sa lugar kung saan binawian ng buhay si Maricris. Pero para lang sumama ang panganay niyang anak na si Jared sa bakasyon na yon, ay napilitan siya itong pagbigyan sa gusto nito. Ganun pa man, umasa siya na magiging maayos at maganda ang pananatili nila sa San Antonio. Gabi na nang makarating sina Arturo sa San Antonio. Sa tulong ng mapang naiwanan ni Maricris, ay narating nila ang naturang lugar. Sobrang liblib ng San Antonio. Ang mga kabahayan doon ay puro kubo at wala na silang nakikitang mga tao sa labas ng mga oras na yun. Mabagal na ang pagpapatakbo ni Arturo sa kotse. Tumingin siya sa paligid sa pag-asang may makikita silang tao na maaari nilang mapagtanungan kung saan sila maaaring magpalipas ng gabi. Dapat pala ay naghanap na lang tayo na matutuluyan natin sa bayan tapos bukas ng umaga na tayo nagpunta rito. Mukhang wala tayong mapagpapalipasan ng gabi rito. Ang mabuti pa siguro bumalik na lang muna tayo sa bayan. Pero sayang naman ang pagod natin, Papa. Maghanap ka na lang dito ng pwede nating tuluyan. Saka isang oras pa bago tayo makarating sa bayan. Hindi magandang ideya ang naiisip nyo. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Wala ngang katao-tao rito ng ganitong oras Pero sige, subukan pa natin kung may makikita tayong matutuluyan dito. Kapag wala talaga, wala na tayong mapagpipilian kundi ang bumalik sa bayan. Nagpatuloy sa mabagal na pagmamaneho si Arturo hanggang sa bigla niyang tinapakan ng preno ng isang matandang lalaki ang bigla na lamang humarang sa unahan ng kotse. May dala yung pana at mga palaso sa likod. Nakasuot yun ng bahag. Nagulat ang mag-ama, pero kahit paano ay nakakita si Arturo ng pag-asa na meron na silang mapagtatanungan kung saan sila maaaring magpalipas ng gabi. Bumaba siya ng kotse at nilapitan ang matandang lalaki. Napaatras siya. Nang kumuha ng palaso ang matanda at itinutok nito ang pana sa kanya. Teka, wag niyo po akong sasaktan. Hindi po ako masamang tao. Wala po kami rito para manggulo. Sino ka? At anong ginagawa mo rito sa aming baryo ng ganitong oras? Ako po si Arturo. Galing po ako sa syudad. Kasama ko po ang dalawa kong anak. Nandito po kami para magbakasyon sa inyong lugar. Hindi lugar ng bakasyonan ng aming baryo. Umalis na kayo rito. Pero pagod na po ang dalawang anak ko. Kailangan po namin na matutulugan kahit ngayong gabi lang. Magsasalita pa sana ang matandang lalaki nang umalingaw-ngaw ang malakas na pag-angil na tila nagmula sa isang napakalaking mabangis na hayop. May pagtatakang luminga si Arturo sa paligid. Anong hayop po yun? Napakalakas naman ang angil niya. Hindi kayo ligtas dito sa labas ng ganitong oras. Sumunod kayo sa akin at doon na muna kayo magpalipas ng magdamag sa aking kubo. Naku, maraming salamat po. Sumakay na rin po kayo sa kotse namin at ituro nyo na lang kung nasaan ang bahay nyo. Hindi ako sumasakay sa ganyang uri ng sasakyan. Sundan nyo na lang ako. Madali. Sige po, kung yan po ang gusto nyo. Muling sumakay si Arturo sa kotse habang ang matandang lalaki
ay nagsimula ng naglakad. Kapansin-pansin ang paglinga ng matanda sa paligid na parabang meron yung kinatatakutan. Papa, sino po yung matandang lalaki? Hindi ko alam. Pero nag-offer siya na dun muna tayo magpalipas ng gabi sa bahay niya. Sigurado ka ba mapagkakatiwalaan natin siya? Tingnan mo, may dala pa siyang pana. Sa tingin ko, normal sa tao rito ang may dalang pana dahil maraming hayop sa paligid. Siguro isa siyang mangangaso. Saka mukhang mapagkakatiwalaan naman siya. Makalipas ang ilang sandali, ay huminto ang matandang lalaki sa harapan ng isang kubo na nakatayo sa malawak na bakuran. Inihinto na rin ni Arturo ang kanyang sasakyan. O sige na, huwag niyo nang dalhin ang lahat ng gamit niyo dahil aalis din tayo bukas ng umaga. Dalhin niyo lang ang mga kailangan niyo sa pagtulog. Tanging jacket lamang ang dinala ni Arturo nang bumaba siya ng sasakyan. Nang bumaba na rin sina Jonas at Jared, ay sumunod sila sa loob ng kubo ng matandang lalaki. May tamang laki ang kubo. Tanging gasera ang pinagmumulan ng liwanag doon. Agad na isinarado ng matanda ang pinto. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin. Ito po pala ang mga anak ko, si Jared at si Jonas. Kayo po, Tatang. Ano pong pangalan niyo? Tinatawag ako sa lugar na to sa pangalan na Apong Agani. Ako ang namumuno rito sa San Antonio. Kahit mga dayo kayo sa aming lugar, ay responsibilidad ko pa rin siguraduhin ang inyong kaligtasan. Kaya papatuloyin ko kayo sa aking bahay. Ipaglalatag ko kayo ng banig upang makapagpahinga na kayo. Tumalikod si Apong Agani at sinimulan na nito ang pag-aayos ng higaan ni na Arturo. Iginala ni Arturo ang mga mata sa kabuuan ng kubo. May mga bagay doon na hindi niya maunawaan kung para saan. May mga bungo ng iba't ibang uri ng hayop na nakasabit sa dingding. Sa isang sulok ay may mga bote na may laman na tila langis na may nakababad na mga pinatuyong daon. Nang matapos na si Apong Agani sa pag-aayos sa higaan, ay humiga na roon sina Arturo. Papa, ang tigas po ng higaan. Sumasakit po ang likod ko. Pagtiisan mo na lang muna, bunso. Hayaan mo. Bukas kapag nag-camping tayo, ay malambot na ang higaan mo dahil nagdala ko ng kutsyon. Sige na, matulog ka na. At alam kong pagod ka sa biyahe natin. Hindi nagtagal ay nakatulog na sina Jared at Jonas, habang si Arturo ay gising na gising pa rin. Hindi siya dinadalaw ng antok. Wala siyang ideya kung dahil ba yun sa namamahay siya o dahil sa pakiramdam niya na may kakaiba sa paligid. Napansin ni Arturo na simula nang lumabas si Apong Agani kanina ay hindi pa yun bumabalik. Tinignan niya ang oras sa kanyang relo at nalaman niya na 1:00 na ng madaling araw. Maingat na bumangon si Arturo. Lumabas siya at hinugot sa bulsa ang isang pakete ng sigarilyo at lighter. Nagsindi siya ng isa. Pagbuga niya ng usok sa hangin ay nagulat siya nang marinig ang boses ni Apong Agani sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito sa labas? Pumasok ka na. Hindi ba't sinabi ko na hindi ligtas sa labas ng ganitong oras? Nakakagulat naman po kayo. Pasensya na po pero hindi po kasi ako makatulog Namamahay po siguro ako. Pero bakit pala delikado rito sa labas kapag ganitong oras, Tatang? May mababangis po bang hayop na gumagala rito? Sana nga ay mabangis na hayop lang ang gumagala rito. Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Wala. Huwag ka nang maraming tanong at sundin mo na lamang ang sinabi ko. Sige na,
Pumasok ka na sa loob. Tatapusin ko lang po ito sigarilyo ko tapos papasok na rin ako. Muling narinig ni Arturo ang pag-alingaw-ngaw ng malakas na angil ng isang hayop. Talaga palang maraming mababangis na hayop dito. Ano pong hayop yung kanina pa nating naririnig? Hayop? Iniisip mo bang hayop ang gumagawa ng ingay na yon? Opo. Bakit po ba? May iba pa po bang pwedeng gumawa ng ganong ingay? Wala kang alam sa lugar na ito. Bakit, Tatang? Ano ho bang dapat malaman sa lugar na to? Hindi mo na kailangan malaman. Tutali aalis din naman kayo kagad dito. Ang mabuti pa'y pumasok ka na sa loob ng bahay at matulog. Mas makabubuti yun sa'yo kesa nandito ka sa labas. Kayo po, hindi po ba kayo matutulog? Huwag mo na lamang pakialaman ang aking ginagawa. Sige na, pumasok ka na. Naglakad palayo si Apong Agani, dala ang pana at palaso nito. Nais sana yung sundan ni Arturo, pero sinunod na lang niya ang sinabi ng matanda. Naisip niya na baka magalit ito sa kanya kapag hindi niya sinunod ang sinabi nito. Kaya matapos manigarilyo ay bumalik na si Arturo sa loob ng kubo. Humiga na siya sa tabi ng mga anak niya at pinilit niyang matulog. Ang malakas at sunod-sunod na tilaok ng manok sa labas ng kubo ang gumising kina Arturo. Pagsapit ng umaga, lumabas si Arturo at nakita niya si Apong Agani na nagpapatuka ng mga alaga nitong manok sa gilid ng kubo. Magandang umaga po sa inyo, Apong Agani. Magandang umaga rin. Kumusta ang tulog nyo kagabi? Maayos naman po. Napakalamig po pala rito sa lugar nyo kapag gabi. Ang sarap po ng tulog ko. Para po kami naka-aircon. Napapaligiran kasi ang San Antonio ng mga bundok at malalawak na kagubatan. Kaya malamig ang klima rito. Napakaswerte nyo po at nakatira kayo rito sa ganito kagandang lugar. Kapag tumanda na ako, sa ganitong lugar ko gustong manirahan. Yung wala na akong gagawin, kundi ang pagmasdan ng napakagandang tanawin sa aking paligid. Oo nga pala, bago kayo umalis, ay saluhan niyo muna akong mag-almusal. Niluluto ko lang ang nilagang saging. Kung kailangan niyong gumamit ng banyo, ay nasa likod ng kubo ang palikuran. Meron dong balon at doon kayo kumuha ng tubig. Hindi nagtagal ay magkakasalo na nag-almusal sina Arturo, Apong Agani at sina Jared at Jonas. Walang arte pagdating sa pagkain ang mga anak ni Arturo, kaya kahit dilagang saging at mainit na kape ang kinakain nila, ay magana pa rin kumakain ang mga ito. Meron pala akong itatanong sa inyo. Sa totoo lang, ay walang nagagawing dayo rito sa San Antonio. Nagtataka ako kung paano niyong natagpuan ang lugar na ito. Paano kayo nakarating dito? Saan niyo nalaman ang aming lugar at dito niyo nais magbakasyon? Sa mapa po na pagmamay-ari ng aking asawa. Bakit? Taga rito ba ang iyong asawa? Hindi po. Nagpupunta kasi rito ang asawa ko para kumuha po ng litrato ng mga hayop na bihirang makita ng mga tao. Ang sabi po niya ay maraming ganong hayop dito sa San Antonio. Photographer po kasi ng mga hayop ang asawa ko. Sa kasamaang palad, wala na po siya. Baka po kilala niyo si Mama, Apong Agani. Ano bang pangalan ng nanay mo? Maricris po. Maraming beses na po siya nagpupunta rito nung buhay pa po siya. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Arturo ang gimbal na lumukob sa muka ni Apong Agani. Natigilan ang matanda at tila hindi makapaniwalang tinignan nito sina Arturo at ang dalawa niyang anak. Teka, bakit parang gulat na gulat po kayo nang marinig niyo ang pangalan ng asawa ko? Tama po ba ang anak ko? Nakilala niyo po si Maricris? Hindi ko kilala ang iyong asawa. Ang totoo ay, ngayon ko lang narinig ang pangalan na sinabi niyo. Yumuko si Apong Agani
at ipinagpatuloy nito ang pagkain. Pero iba ang pakiramdam ni Arturo ng sandaling yon. Pakiramdam niya ay talagang nagulat ang matanda nang marinig nito ang pangalan ni Maricris na para bang kilala nito ang kanyang asawa. Nagkaroon siya ng hinala na may hindi sinasabi sa kanila si Apong Agani at yun ang gustong malaman ni Arturo. Matapos kumain ng almusal ay nagpahinga muna sina Arturo. Hinayaan ni Arturo na maglakad-lakad sina Jared at Jonas habang siya naman ay nakaupo sa mahabang upuan na nasa unahan lamang ng bahay ni Apong Agani. Habang naroroon siya ay lumapit sa kanya ang matanda na si Apong Agani. Ano na pala ang balak niyong tatlo ngayon? Babalik na ba kayo sa syudad? Hindi pa po. Mananatili pa po kami rito sa San Antonio ng isang gabi. Gusto po kasi ng mga anak ko na makakita ng kakaibang hayop sa gubat. Kaya mamayang gabi ay magkakamping po kami sa gubat. Magpapakamatay ba kayong tatlo? At naisip niyong gawin yan? Magpapalipas kayo ng gabi sa gubat? Oo po. Ginagawa po namin yung dati pero sa ibang lugar. Ang pagkakamping, ang banding namin noon ng aking mga anak, pati ng aking asawa. Sa ibang lugar ay pwede niyong gawin yan. Pero dito sa San Antonio ay hindi. Mapanganib ang kagubatan tuwing gabi at paniguradong mapapahamak lamang kayo. Bakit po? Ano po ba talaga ang meron sa lugar na to? Kagabi ko pa po napapansin na parang may hindi kayo sinasabi sa amin. Gusto mo ba talagang malaman? Sige. May aswang dito sa San Antonio. Isang aswang na maaaring pumatay sa iyo at sa mga anak mo kung itutuloy mo yung binabalak niyong gawin. Sandaling natigilan si Arturo. Makalipas ang ilang sandali, ay bigla siyang tumawa. Eka, ano nakakatawa sa sinabi ko? Sa tingin mo ba ay nagbibiro ako o tinatakot lang kita para umalis sa lugar namin? Pero tama ka. Gusto kong umalis kayo rito dahil hindi talaga kayo ligtas dito ng mga anak mo. Pasensya na po, pero natawa lang ako sa sinabi niyong aswang. Apong Agani, moderno na po ang panahon ngayon. Wala na pong naniniwala sa aswang sa panahong ito. Ibang-iba ka sa asawa mo si Maricris. Sa bagay, hindi ka lumaki sa lugar na to, kaya ganyan ang iyong paniniwala. Sinasabi ko na nga ba, tama ang kutob ko. Kilala niyo nga ang asawa ko, Tatang. Ngayon, Apong Agani, sabihin niyo sa akin kung bakit sinabi mo kanina na hindi mo kilala si Maricris. Gayong sa bibig mo na mismo nang galing, nakilala mo siya. Nang sandaling yon, ay si Apong Agani naman ang natigilan. Matagal itong nakatitig kay Arturo na para bang nagkakaroon ito ng pagdadalawang isip kung sasabihin ba nito ang totoo kay Arturo o hindi. Sa totoo lang, ayoko magpunta talaga sa lugar na to, pero ang mga anak ko may gusto na dito kami magbakasyon. Alam niyo ba kung bakit ayoko magpunta rito sa San Antonio? Dahil dito namatay ang asawa ko. Dito namatay si Maricris. Inatake siya ng isang mabangis na hayop. Hindi mabangis na hayop ang pumatay sa asawa mo, kundi isang aswang. Walang hayop sa lugar na to ang kayang pumatay ng tao. Aswang lang ang gumagawa nun. At ngayong patay na si Maricris, ay napakasaya na ng aswang na yon dahil wala nang tagapagtanggol ang San Antonio. Teka, Tatang. Anong tagapagtanggol ang sinasabi niyo? Photographer ho si Maricris. Nagpupunta siya sa lugar na to para kumuha ng litrato ng mga hayop. Ilang taon na ba kayo magkakilala ni Maricris, Arturo? Mahigit 2 dekada na. Napakatagal na pala. Tapos asawa mo pa siya. Pero kahit matagal na kayong magkakilala, ay hindi mo pa rin pala siya lubusang kilala. Ngunit hindi na ako nagtataka
kung bakit hindi sinabi sa'yo ng asawa mo ang isang parte ng kanyang buhay. Dahil alam niya na hindi ka maniniwala sa mga aswang. Sige, sasabihin ko na sa'yo ang buong katotohanan tungkol sa iyong asawa na si Maricris. Ang asawa mo ay anak ng isang dating manunugi sa lugar na ito. Sa kanya ipinamana ng kanyang ama ang misyon na hindi nito napagtagumpay ang gawin, at yun ay ang patayin ng aswang na si Rahim, na matagal nang nananalasa dito sa baryo ng San Antonio. Pasensya ka na po, Apong Agani. Wala akong oras na makinig sa mga sinasabi mo na yan. Siguro nga kilala mo si Maricris, pero lahat ng sinasabi mo tungkol sa kanya ay walang katotohanan. Kung ano man ang dahilan nyo para gumawa ng mga ganyang kwento, ay wala na akong balak pang alamin. Excuse me po, hahanapin ko lang po mga anak ko para makaalis na kami rito sa bahay nyo. Tatalikod na sana si Arturo nang muling nagsalita si Apong Agani na naging dahilan para mapahinto si Arturo. Sinasabi mo ba na hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol kay Maricris? Pero ramdam ko na may parte ng puso mo na gustong maniwala sa mga sinabi ko. Arturo, gaano mo nga ba kakilala ang asawa mo? Bakit ang pagiging manunugis niya ay hindi mo alam? Tumigil na kayo, Apong Agani. Hindi manunugis ang aking asawa. Hindi ka ba nagtataka kung bakit madalas na bumabalik dito ang iyong asawa? Dahil meron siyang tungkulin na dapat tapusin dito sa San Antonio. Hindi lang siya kumukuha ng litrato ng mga hayop. Kinakalaban niya rin ang aswang na si Rahim. Ilang beses na niyang sinubukang patayin si Rahim, pero hindi siya nagtagumpay. Hanggang sa ang kapalaran ni Maricris ay naging kagaya ng sa kanyang ama. Napatay ni Rahim si Maricris. Isang napakalungkot na pangyayari ang pagkamatay ni Maricris sa San Antonio, dahil siya na lamang ang natitirang may dugong manunugis sa aming lugar. Hindi muna nagsalita si Arturo at mabilis niyang pinag-isipan ang mga sinabi ni Apong Agani tungkol sa kanyang namayapang asawa. Doon niya naalala na sa tuwing umuuwi sa bahay nila si Maricris mula sa San Antonio ay madalas na meron itong sugat, at palaging sinasabi ni Maricris na inatake ito ng isang hayop o hindi kaya ay nadulas o nadapa ito sa gubat. Hanggang sa unti-unti nang tinanggap ng utak niya ang mga nalaman niya tungkol kay Maricris. Sabihin na natin nagsasabi kayo ng totoo. Pero paano niyo mapapatunayan na totoo ang lahat ng sinabi niyo tungkol sa asawa ko? Pumasok sandali si Apong Agani sa kubo nito. Maya-maya pa ay binalikan nito si Arturo. May dala na itong bagay na nakabalot sa isang itim na tela. Inalis ni Apong Agani ang itim na tela at tumambad kay Arturo ang isang kakaibang patalim. Halos 2 dangkal ang haba nun. Kulay puti ang patalim na may napakatulis na dulo. Ang hawakan ng patalim ay gawa sa isang uri ng kahoy na hindi niya kayang tukuyin. Anong bagay na yan? Bakit mo ipinapakita sa akin yan? Ito ang makapangyarihang sandata na ginamit noon ni Maricris sa pakikipaglaban kay Rahim. Ipinamana pa ito sa kanya ng ama niya. Bilang pinuno ng baryong ito, ay ako na nagtago nito. Ito ay gawa sa pangil ng elepante. Maingat itong pinanday upang maging isang sandata laban sa mga aswang. Hawakan mo. Damhin mo ito, Arturo. Alam kong mararamdaman mo ang presensya ng iyong asawa sa patalim na ito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Arturo ang kakaibang patalim. Malamig ang pakiramdam nun sa kanyang mga palad. Napapikit siya at kumawala ang luha sa kanyang mga mata. Biglang pumasok sa isip niya ang kanyang asawa na si Maricris.
Nakita niyang muli ang mga ngiti nito. Bumalik sa alaala nito kung paano siya nito yakapin at halikan. Nang bumukas ang mga mata ni Arturo, ay habol niya ang kanyang paghinga. Napagtanto niyang totoo ang sinabi ni Apong Agani dahil nasa patalim nga na yon ang presensya ni Maricris. Agad niyang ibinalik ang patalim kay Apong Agani. O ano? Naniniwala ka na ba sa mga sinabi ko sa iyo, Arturo? Hindi ko po alam. Naguguluhan pa rin ako. Nagtataka lang ako kung bakit inilihim ni Maricris ang bagay na yan sa amin ng mga anak niya. Gaya ng akin sinabi, baka inisip niya na hindi kayo maniniwala sa kanya. Maaari rin na naisip niya na baka matakot kayo sa kanya o kaya nais lang niya kayong protektahan. Kung ano man ang dahilan ni Maricris, ay tanging siya lamang ang nakakaalam. Nang sandaling yon, ay dumating na sina Jared at Jonas. Bakas sa muka ng dalawa ang tuwa. Lumapit si Jonas kay Arturo. Oh, mga anak, nandiyan na pala kayo. Kumusta ang pag-iikot nyo ng Kuya Jared mo dito sa San Antonio? Ang ganda po pala rito, Papa. May nakita po kaming batis dun po sa may dulo ng baryo. Tapos, napakadami pong isda. Sayang po at hindi ko po dala yung pamingwit ko. Nanghuli po sana kami ni Kuya ng mga isda sa batis. Sumakay na kayo ng kuya mo sa kotse at aalis na tayo. Hindi po ba pwedeng magstay pa po tayo rito? Hindi ba magkakamping pa tayo? Baka abuti na naman tayo ng dilim. Mahihirapan na tayo mag-set up ng tent kapag ganon. Sige na. Sabihan mo na ang kuya mo na aalis na tayo. Sumakay na kayo sa kotse at ako na ang bahalang kumuha ng mga gamit natin. Sumunod si Jonas sa sinabi ng kanyang ama na si Arturo. Lumapit ang bata kay Jared at sumakay na ang dalawa sa kotse. Pumasok si Arturo sa kubo ni Apong Agani. Kinuha niya ang jacket niya at ang ilang gamit ng mga anak niya. Paglabas niya ng kubo, ay sinalubong siya ni Apong Agani. Huwag mong sabihin itutuloy niyo pa rin ang pagtungo sa gubat sa kabila ng mga sinabi ko sa iyo. Yun po ang ipinunta namin dito sa San Antonio. Isang gabi lang naman kami roon at bukas ng umaga ay aalis din kami. Arturo, maraming pwedeng mangyari sa inyo sa isang gabi. Huwag mong ilagay sa panganib ang buhay niyo ng mga anak mo. Kung mahal mo pa sila, ay bumalik na lang kayo sa syudad o magtungo kayo sa ibang lugar. Pero gusto po ng mga anak ko na mapuntahan ang lugar kung saan namatay ang nanay nila. Alam kong kakaiba kung iisipin pero baka yun talaga ang gusto nila para makausad sila sa pagkawala ng kanilang ina. Huwag ka mag-alala, Apong, dahil ako ang bahala sa mga anak ko. Kaya ko silang protektahan. Sa aswang na si Rahim? Kaya mo ba silang protektahan? Ipapaalala ko lang sa iyo na si Rahim ang pumatay sa asawa mong si Maricris. Nagawa nitong patayin si Maricris kahit pa nagsanay siya sa pakikipaglaban sa tulad ni Rahim. Pasensya na, Apong Agani. Pero kahit na anong sabihin nyo, hindi nyo na kami mapipigilan sa pagkakamping namin sa gubat. Alam ko na matutuwa doon ang mga anak ko at wala akong ibang gusto kundi ang kasiyahan nila dahil kamamatay lamang na nanay nila. Sige o, aalis na po kami. Maraming salamat po sa pagpapatuloy nyo sa amin ng mga anak ko dito po sa bahay nyo. Inilabas ni Arturo ang wallet mula sa kanyang bulsa. Humugot siya roon ng 2,000 piso at inabot niya yon kay Apong Agani. Tanggapin po nyo ito bilang kapalit ng pagtulong nyo po sa amin. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay makinig ka sa sinasabi ko na huwag na kayong pumunta sa kagubatan. Sige na po, Apong Agani. Tanggapin nyo na po ito. Si Arturo na mismo ang naglagay ng pera sa bulsa ng pantalon ng matandang lalaki. Tumalikod na siya para sumakay sa kotse pero nakakailang hakbang pa lamang siya nang hawakan ni Apong Agani ang isa niyang braso. Muli niyang nilingon ang matandang lalaki. Bakit po? May nakalimutan pa ba kayong sabihin?
Kung hindi ko na talaga kayo mapipigilan na magpunta sa gubat, ay isang bagay lang ang hilingin ko sa inyo. Dalhin mo ang patalim na to na gawa sa pangil ng elepante. Ano naman po ang gagawin ko sa bagay na yan? Kung sakaling atakihin kayo ng aswang, ay gamitin mo to upang labanan siya. Naniniwala ako na narito sa patalim na to ang espiritu ng iyong asawa. Kaya alam kong gagabayan ka niya kapag ginamit mo ito. Tinignan ni Arturo ang kakaibang patalim. Naisip niya na gamit yun ni Maricris, kaya nararapat na siya ang magtabi nun. Kinuha niya ang patalim mula kay Apong Agani. Maraming salamat po, Apong Agani. Sige ho, mauuna na po kami. Mag-iingat kayo, Arturo. Protektahan mo ang mga anak mo sa abot ng iyong makakaya. Ipagdarasal ko ang kaligtasan nyo dahil alam kong mahalaga kayo kay Maricris. Isang matipid na ngiti at tango na lamang ang isinagot ni Arturo kay Apong Agani upang hindi na humaba ang kanilang pag-uusap. Habang naglalakad palapit sa kotse, ay binalot niya ng mabuti ang patalim gamit ang itim na tela. Pagsakay niya sa kotse, ay inilagay niya sa glove compartment ang patalim. Ano po yung nakabalot sa itim na tela, Papa? Wala. May binigay lang na halamang gamot si Apong Agani. Bakit parang ang tagal niyo po yatang magkausap ni Apong Agani, Papa? Nagtanong lang ako sa kanya ng daan papunta sa gubat. Di ba meron naman tayong mapa? Bakit kailangan mo pang magtanong sa kanya? Nagtanong lang ako sa kanya, baka may alam siyang shortcut. Pero wala pala, kaya sundin na lang natin kung ano nasa mapa. Jonas, excited ka na bang mag-camping? Opo, Papa. Ang tagal na rin po nating hindi nakakapag-camping eh. Saka gusto ko na rin po makakita ng iba't ibang mga hayop sa gubat. Ngumiti si Arturo kay Jonas. Sinulyapan niya sa rearview mirror si Jared na nakatingin sa labas at tila wala ng interes na magsalita. Binuhay na niya ang makina ng kotse at bago niya yon tuluyang paandarin, ay sinulyapan niya muna si Apong Agani na nasa labas pa rin ng bahay nito at nakatingin sa kanila. Kapansin-pansin ang labis na pagkabahala sa muka ng matanda, pero hindi niya na yon binigyan ng pansin. Sinundan ni Arturo ang direksyon na nasa mapang dala nila. Dahil sa meron silang sasakyan, ay narating na nila ang bukana ng kagubatan sa San Antonio nang wala pang isang oras. Ipinasok niya sa gubat ang kotse, pero naging makipot na ang daan. Kaya wala na siyang nagawa, kundi ang ihinto yun. Hanggang dito na lang ang kaya ng sasakyan natin, mga anak. Hindi na tayo makakapasok pa. Magtulong-tulong na lang tayo sa pagdadala ng mga gamit. Pero ako na ang bahala sa mabibigat. Yung magagaan na lang ang dalhin yung dalawa. Naunang bumaba ng sasakyan si Arturo. Binuksan niya ang trunk ng kotse at isa-isa niyang inilabas ang mga gamit nila. Kinuha niya ang mabibigat at hinayaan niyang sila Jonas at Jared ang magdala ng magagaang mga gamit. Habang naglalakad, ay nakita nila ang kagandahan ng kagubatan. Napakaraming matataas na puno sa paligid. Halata sa lugar na hindi yun gaanong napupuntahan ng mga tao, hanggang sa nakakita sila ng isang maluwag na bahagi ng gubat kung saan hindi masyadong siksikan ang mga puno. Dito na lang tayo magtayo ng tent. Mas patagan lupa rito kumpara sa mga dinaanan natin kanina. Inilapag na nila ang kanilang mga gamit at sinimulan na nilang buuin ang tent. Nang maayos na ang kanilang tent, ay inilabas na ni Arturo ang portable gas tube at nagsimula na siyang magluto ng pagkain. Sa kabilang banda, nanatiling malamig ang kilos ni Jared. Nakaupo yun sa malaking ugat ng puno at nakatingin sa kawalan na parabang wala itong ganang kumilos. Nilapitan ni Arturo si Jared.
Umupo siya sa tabi nito, pero biglang tumayo si Jared. Mabilis na hinawakan ni Arturo ang braso ng panganay niyang anak. Sandali lang, Jared. Pwede ba mag-usap tayo? Hindi ba ginagawa natin ang bakasyon na to para makapag-usap tayong dalawa? Ikaw lang ang may gustong gawin yan, Papa. Pero ako wala. Magpapahinga na muna ako sa loob ng tent. Tawagin niyo na lang po ako kapag kakain na. Hinayaan na lamang ni Arturo si Jared na umalis sa tabi niya. Napailing siya habang pinapanood ang pagpasok ni Jared sa tent. Huminga siya ng malalim at ipinagdasal niya na sana ay maging bukas na ang puso ni Jared para pag-usapan ang isyu nilang mag-ama. Pagkatapos kumain ng mag-aama, ay naisipan nila na maglakad-lakad sa kagubatan. Dala ni Jonas ang telescope nito at kapag may nakikita itong gumagalaw, ay agad nito yung tinitignan gamit ang telescope. Tuwang-tuwa naman si Jonas kapag may nakikita itong hayop na malayang naninirahan sa kagubatan na yon. Habang naglalakad, ay kinuha ni Arturo ang pagkakataon na yon para kausapin ang anak niya na si Jared. Siguro naman ay masaya ka na kasi nandito na tayo sa paboritong lugar ng mama mo. Hindi nakapagtataka na naging paborito niya ang San Antonio. Napakaganda rito at napakatahimik. Maganda at tahimik nga, pero dito naman siya namatay. Sayang at hindi natin nagawang magpunta sa lugar na to nung buhay pa ang nanay niyo. Hindi ba? Ilang beses na natin siyang niyaya na isama tayo rito pero ayaw niya. Ewan ko ba, pero parang sinasadya ni Mama na huwag tayo magpunta rito sa San Antonio. Dahil sa sinabing yun ni Jared, ay naalala niya ang mga sinabi sa kanya ni Apong Agani tungkol sa asawa niyang si Maricris. Napagtanto niya na kaya ayaw silang isama roon ni Maricris ay dahil baka malaman nila ang totoo nitong ginagawa sa San Antonio. Papa, kuya, tingnan niyo oh. May ilog oh. Saan? Aba, oo nga no. Napakalinis ng tubig. Gusto niyo bang maligo? Opo, Papa. Tuwang-tuwa na lumusong sa tubig si Jonas. Sumunod dito si Jared at naglaro ang dalawa habang si Arturo ay masayang pinagmamasdan ng kanyang mga anak habang nakaupo sa bato na nasa gilid ng ilog. Biglang naluwa si Arturo nang naalala niya ang kanyang asawa. Sigurado siya na kung kasama nila ito ng sandaling yun, ay mas magiging masaya ang kanilang pamilya. Maricris, sana'y gabayan mo ko sa ating mga anak. Sana'y mawala na ang galit ni Jared sa akin. Huwag kang mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para magkaayos kaming dalawa. Papa, anong ginagawa mo dyan? Maligo ka na rin po. Ang sarap ng tubig, ang lamig. Sige lang anak, mag-enjoy lang kayo dyan ng kuya mo. Babalik lang ako sa camp natin at kukunin ko yung camera. Dapat ay makunan ko kayo ng litrato para meron kayong souvenir. Jared, ikaw na muna ang bahala kay Jonas ha. Mag-iingat kayo. Tumangulang si Jared bilang tugon. Tumayo na si Arturo at tinahak na niya ang daan pabalik sa kanilang camping site. Sa kanyang paglalakad ay pinagmasdan niya ang napakagandang kapaligiran. Hindi niya napigilang humanga sa kanyang nakikita. Ngunit hindi rin niya naalis sa utak niya ang katotohanan na sa lugar na yon namatay ang kanyang mahal na asawa. Nang malapit na si Arturo sa camping site, ay saglit siyang napahinto nang may nakita siyang matangkad na lalaking nakatayo sa labas ng kanilang tent. May kalakihan ng katawan ng lalaki at meron yung makapal na bigote at balbas. Sa tansya niya ay magkaedad lamang sila ng lalaki. Nilapitan ni Arturo ang lalaki. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ikaw yata ang dapat kong tanungin yan. Dahil nakatira ako sa gubat na to.
Anong ginagawa mo rito? At sino ka? Ako si Arturo. Kasama ko ang mga anak ko at nagkakamping kami rito. Hindi ko alam na mayroon palang nakatirang tao sa gubat na to. Ako naman si Berto. Nakita ko lang tong tent. Kaya nagtataka ako kung kanino to. Hindi ko rin alam na pinapayagan na pala ang pagkakamping sa gubat na to. Isang gabi lang naman kami rito. Bukas ng umaga ay aalis na rin kami. Tumango-tango ang lalaking nagpakilalang si Berto. Hindi na yun nagsalita at umalis na. Agad na tinignan ni Arturo ang mga gamit nila dahil baka merong nawala roon. Nakahinga siya ng maluwag nang masiguro niya na walang nawawala sa kanilang mga gamit. Kinuha na niya ang kamera at sa kanya binalikan sina Jared at Jonas sa ilog. Pagbalik ni Arturo sa ilog ay kinunan niya ng litrato ang kanyang mga anak. Kumuha rin sila ng litrato na magkakasama silang tatlo. Nakisali na rin si Arturo kina Jared at Jonas sa paliligo sa ilog. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na sila sa camping site dahil nakaramdam na sila ng gutom. Gumawa ng sandwich at nagtimpla ng orange juice si Arturo at yun ang kanilang pinagsaluhan. Matapos kumain ay muli silang naglakad-lakad sa kagubatan upang makakita ng iba't ibang mga hayop. Sinamantala nila na maliwanag pa dahil kapag kumagat na ang dilim ay hindi na nila yun magagawa. Mabilis na lumipas ang mga oras at sumapit na nga ang gabi. Mas naging malamig na ang paligid kaya kumuha na ng tuyong kahoy si Arturo at gumawa na siya ng bonfire. Inilabas na rin niya ang mga hotdog na nakatusok sa stick at barbecue at nagsimula silang mag-ihaw. Habang ginagawa nila yon, ay naisipan ni Arturo na pag-usapan si Maricris. Mga anak, ano pala yung pinaka-namimiss nyo sa mama nyo? Yung pagluluto niya po ng masarap na pagkain, Papa. Ikaw po kasi, hindi ka masarap magluto eh. Pero sinusubukan ko naman, di ba? Kahit na, Papa. Kung hindi po maalat eh, wala naman pong lasa ang luto nyo. Hayaan mo at mag-e-enroll ako sa cooking class para matuto ko magluto. Para hindi ka na nagre-reklamo sa luto ko sa susunod. Eh ikaw naman, Jared. Anong namimiss mo sa mama mo? Marami. Pero isa sa mga namimiss ko sa kanya ay yung pagiging supportive niya sa akin. Yung kapag alam niya na hindi ako mapapahamak sa gagawin ko at alam niya na gusto ko, ay hahayaan niya lang ako. Jared, kung gusto mo talaga maging pulis ay hahayaan na kita. Pinapayagan na kita sa gusto mo na maging alagad ng batas. Tumutol ako nun sa bagay na yan dahil natatakot ako sa maaaring mangyari sa'yo kapag naging pulis ka na. Hindi ba sabi nila nasa hukay daw ang kalahating katawan ng isang pulis? Pero napagtanto ko na hindi kita pwedeng diktahan kung ano ang gusto mo maging dahil may sarili ka ng pag-iisip. Patawarin mo ko, anak, kung naging hadlang ako sa pangarap mo. Kung sinasabi mo lang yan para magkaayos tayo ay okay lang. Tatapusin ko na lang ang kursong kinukuha ko ngayon. Bukal sa loob ko ang pagsasabi nito, anak. Hindi ko to sinasabi para maging maayos tayo, kundi dahil may bagay lang akong na-realize nang mawala ang nanay nyo. At yun ay ang hayaan kayo sa inyong gusto, habang nakagabay ako sa inyo na kapatid mo. Biglang tumahimik ang tatlo matapos yung sabihin ni Arturo. Tanging ang huni ng mga panggabing ibon lamang ang manaka-naka nilang naririnig sa kanilang paligid. Hanggang sa binasag na ni Arturo ang katahimikan yon. Ako naman, kung tatanungin niyo ako kung ano namimiss ko sa mama niyo, ayun ang klase ng pagmamahal niya para sa ating tatlo. Kahit siya ang reyna ng ating pamilya, ay palagi niya tayong pinagsisilbihan. May mga araw man na hindi natin siya kasama dahil nagtatrabaho siya. Kapag naman nasa bahay siya, ay sinisiguro niya na nagagampanan niya ng maayos ang pagiging asawa niya sa akin
at ina sa inyong dalawa. Papa, ngayong wala na po si Mama, maghahanap ka pa po ba ng bagong asawa mo? Jonas, huwag ka mag-alala. Dahil wala na akong balak na palitan ng mama nyo. Nangako ko sa kanya noon na siya ang una't huling babaeng mamahalin ko. Wala na akong pakialam kahit hindi na ulit ako magkaroon ng bagong asawa. Sapat na sa akin kayong dalawa. Sa inyo ko na lang ibubuhos ang oras ko. Siyempre, sa pagtatrabaho rin para mabuhay tayong tatlo. Teka, masyado na madrama yata ang usapan to. Iihi lang ako. Mag-iingat ka at huwag kang lalayo, Jared, ha? Tumayo si Jared at naglakad palayo. Ipinagpatuloy naman ni na Arturo at Jonas ang kwentuhan. Makalipas ang ilang sandali, ay nagulat sila nang marinig nila ang pagsigaw ni Jared. Mabilis na tumayo si Arturo at tumakbo siya sa direksyong pinuntahan ni Jared. Nakita niya si Jared na nakaupo sa lupa habang may isang lalaking nakatayo sa harapan nito. Nakahinga ng maluwag si Arturo nang malaman niya na si Berto ang lalaking yon. May hawak na sibat si Berto at may itak na nakasabit sa bewang nito. Isang walang buhay na baboy ramo ang nakasampay sa balikat nito. Tila walang pakialam si Berto kahit umaagos ang dugo ng baboy ramo sa katawan nito. Nagmamadaling tumayo si Jared at nagtago sa likod ni Arturo. Dumating na rin si Jonas at natakot ito pagkakita kay Berto. Papa, nakakatakot po siya. Huwag kayong matakot sa kanya, mga anak. Nakatira siya rito sa gubat. Nakilala ko siya kanina nung nasa ilog kayo at kinuha ko ang kamera sa tent. Berto, sila pala mga anak ko. Si Jared ang aking panganay at si Jonas ang aking bunso. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako nga pala si Berto. Hinilahad ni Berto ang isa nitong kamay na puno ng dugo. Wala kina Jonas at Jared ang nakipagkamay kay Berto. Pasensya na kayo. May dugo pala ang kamay ko, kaya ayaw niyo makipagkamay. Nahuli ko kasi ang baboy ramo dito sa gubat. Ang pangangaso kasi ang bububuhay sa akin. Ang mabuti pa ay saluhan mo kami sa pagkain, Berto. Meron kaming hotdog at barbecue. Masyado yung marami para sa amin tatlo. Tara na! Sumama na si Berto kina Arturo nang bumalik sila sa kanilang camping site. Kahit hindi komportable si Arturo na may dalang patay na hayop si Berto, ay hinayaan niya itong samahan sila bilang nakatira ito sa gubat na yon. Naupo na silang apat sa paligid ng bonfire. Inilapag ni Berto ang walang buhay na baboy ramo sa tabi nito at nagsimula na silang kumain. Kuya Berto, bakit niyo po pala pinatay yung baboy ramo? Hindi po ba kayo naawa sa kanya kasi baka po may pamilya siya na naghihintay sa kanya na umuwi po sa bahay nila? Jonas, anak, mangangaso ang Kuya Berto mo. Ganyan talaga ang ginagawa niya. Para lang din siyang nagkakatay ng baboy sa palengke. Ang kaibahan nga lang, siya mismo ang humuhuli sa kakatayin niyang hayop. Tama ang tatay mo. Pero minsan, kailangan natin pumatay para mabuhay. Ang ibig sabihin ni Berto ay trabaho niya yan. Walang masama sa ginagawa niya kasi ligaw na hayop naman ang hinuhuli niya at hindi naman endangered species ang baboy ramo. Pero si Mama, mahal na mahal po niya ang mga hayop sa gubat na to, di ba? Hindi po niya sinasaktan ng mga yon. Kinukunan pa nga po niya ng magagandang pictures eh. Iba kasi ang trabaho ng mama mo kay Kuya Berto mo, anak. Anong sinabi mo, Jonas? Kumukuha ng litrato ng mga hayop ang nanay mo sa gubat na to? Opo, photographer po siya ng mga hayop na bihirang makita ng mga tao. Ginagawa niya po yon para makita ng mga tao na nasa ibang lugar ang mga hayop po dito sa San Antonio. Kaya lang po, wala na po siya ngayon eh. Anong ibig mong sabihin wala na siya? Patay na po si Mama. Dito po siya namatay sa gubat na to, kaya po kami nagpunta rito.
Ang sabi po ni Papa, pinatay po ng mabangis na hayop si Mama kasi puro kalmot at kagat ang katawan niya. Pasensya ka na, Berto ah. Masyado talaga madaldal ang anak ko eh. Jonas, pumasok ka na sa tent. Matulog ka na at medyo late na rin. Jared, samahan mo na rin si Jonas. Walang imik na tumayo si Jared at sinamahan nito si Jonas papunta sa tent. Nang sina Arturo at Berto na lamang ang nasa labas, ay isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Totoo ba ang sinabi ng bunso mong anak? Pinatay ng mabangis na hayop ang asawa mo sa gubat na ito. Sa totoo lang, ayokong ikwento ang bagay na yan sa ibang tao. Pero wala na akong magagawa kasi nasabi na sa'yo ng anak kong si Jonas. Yun ang lumabas sa investigasyon ng mga pulis. Pero hindi nila matukoy kung anong klaseng hayop ang pumatay sa kanya. Nakakalungkot naman ang ganyang pangyayari. Totoo, nakakalungkot talaga. Lalo na't namatay ang asawa ko habang ginagawa niya ang bagay na gustong-gusto niya. Kung hindi mo mamasamain, ano pala ang pangalan ng asawa mo? Marie Chris, yun ang pangalan niya. Oo nga pala, ako naman ang magtatanong sa'yo, Berto. May bagay lang akong gustong mabigyan ng linaw. Tutal nakatira ka naman dito sa gubat kaya sigurado ko na alam mo mga nangyayari rito. Ano ang katanungan mo, Arturo? Totoo bang may aswang sa gubat na to? At sa mismong baryo na San Antonio? Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan? May nakausap kasi ako matandang lalaki sa San Antonio na nagsabi na kilala niya ang asawa ko si Marie Chris. At sabi niya ay isang aswang na nagngangalang Rahim ang pumatay sa asawa ko. Kaya gusto ko sanang malaman kung totoo bang merong aswang sa lugar na to. Alam mo, simula nang mamatay ang aking pamilya, ay nanirahan na ako dito sa gubat. Maraming taon na ako nandito. At ako makapagsasabi na walang katotohanan na sinabi ng matandang yun sa'yo. Isipin mo na lang kung may aswang dito. Sana'y matagal na akong patay o kaya umalis na ako rito sa gubat. Bakit naman ako maninirahan sa isang lugar na alam kong manganganib ang aking buhay, di ba? Sa bagay, tama ka. Hindi nga totoo siguro ang mga sinabi sa akin ni Apong Agani tungkol sa aking asawa. Pero meron bang mabangis na hayop sa gubat na to na may kakayahang pumatay ng isang tao? Wala akong maibibigay na malinaw na kasagutan sa tanong mo na yan. Dahil masyadong malaki ang gubat na to. Kahit ako, ay hindi ko pa napupuntahan ng lahat ng parte at sulok nito. Wala akong ideya sa mga hayop na naninirahan dito. Ganun ba? Pero maraming salamat sa pagsagot mo sa tanong ko. Naliwanagan na ako na wala talagang aswang dito. O paano? Masyado na palang malalim ang gabi. Hahayaan ko na kayo makapagpahinga at ako'y aalis na. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin na saluhan kayo sa inyong pagkain. Walang anuman, Berto. Maraming salamat din at mag-iingat ka. Hinintay muna ni Arturo na makaalis si Berto. Nang nawala na yon sa kanyang paningin, ay nagdesisyon na siyang samahan ang kanyang mga anak sa loob ng tent. Pero nang papasok na siya sa tent, ay doon lang niya napansin na naiwanan ni Berto ang patay na baboy ramo. Nako, anong gagawin ko sa baboy ramo na to? Siguro naman babalikan niya to bukas. Ipinagkibit-balikat na lamang ni Arturo ang bagay na yon. Pinatay na niya ang bonfire at saka siya pumasok sa tent. Tulog na sina Jared at Jonas, kaya nahiga na siya sa gitna ng dalawa upang matulog na rin dahil bukas ng umaga ay maaga silang aalis sa gubat na yon. Hindi alam ni Arturo kung gaano na siya katagal na natutulog nang maramdaman niyang may yumuyugyug sa kanyang balikat. Ibinukas niya ang kanyang mga mata at mula sa dilim ay nakita niya si Jonas na nakatanghod sa kanya. Magsasalita sana siya pero mabilis na sumenya si Jonas na huwag siyang maingay. Bakit anak? May problema ba?
Kailangan mo bang umihi? Hindi po. Si Kuya Berto po. Nasa labas po siya, Papa. Oo nga pala. Naiwan niya kasi yung nahuli niyang baboy ramo. Binalikan lang niya siguro. Hindi po. Kinakain po niya yung baboy ramo. Ano ba sinasabi mo? Bakit naman niya yung kakainin? Hilaw pa yun. Hindi ko rin po alam, Papa. Natatakot po ako sa kanya. Parang may mali po kay Kuya Berto. Upang masagot ang magulong sinasabi ni Jonas, ay binuksan niya ng konti ang tent at mula roon ay sumilip siya. Dahil sa liwanag ng bilog na buwan, ay nakita niya si Berto na kinakain nga ang patay na baboy ramo. Tila isa yung gutom na hayop habang ninangasab ang bituka ng patay na hayop. Puno na ng dugo ang mga kamay at mukha nito. Biglang tumingin si Berto kay Arturo. Mabilis na isinara ni Arturo ang tent habang nilulukob siya ng takot. Jared! Jared, gumising ka na! Aalis na tayo! Ha? Anong aalis na? Gabi pa, Papa! Bukas ng umaga na lang tayo umalis. Inaantok pa ako eh. Nasa labas si Berto at parang may mali sa kanya. Baka kung anong gawin niya sa atin. Huwag na kayong magdala ng kahit na anong gamit. Ganito ang gagawin natin, mga anak. Kukunin ko ang atensyon ni Berto at saka kayo tumakbo papunta sa kotse. Jared, ikaw ang maghawak ng susi ng kotse. Hintayin niyo ako ron, okay? Kinuha ni Arturo ang susi ng kotse sa isang bag at inabot niya yon kay Jared. Teka, ano ba kasing nangyayari? Sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Mauuna akong lumabas ng tent, tapos saka kayo sumunod. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Arturo. Wala siyang makuwang kahit na anong gamit na pwede niyang gawing sandata dahil lahat ng kutsilyo nila ay nasa labas. Binuksan na ni Arturo ang tent at lumabas na siya. Nakatayo si Berto ilang dipaan layo sa kanila habang ang baboy ramo ay halos gutay-gutay na nasa paanan nito. Nang naramdaman ni Arturo na lumabas na rin sina Jared at Jonas, ay sa kanya sinimulang kunin ang atensyon ni Berto. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya na naglalakad na ang mga anak niya papalayo. Berto, ayos ka lang ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging ayos? Bakit mo kinakain ang baboy ramo? Hindi yan gawain ng isang normal na tao. Ama ka. Hindi nga ito ginagawa ng isang normal na tao. Pero sa kaalaman mo, hindi ako isang tao. Isa akong aswang, Arturo. Ako si Rahim, ang aswang na sinabi sa'yo ni Apong Agani. Nang hilakbot ng husto si Arturo sa revelasyon na yon ni Berto, o mas tamang tawagin niya itong Rahim. Sa mismong harapan niya ay nagbago ng anyo si Rahim. Naging mabalasik ang mukha nito at nagmistula itong parang isang mabangis na hayop. Tinubuan ito ng matutulis na itim na kuko at nagkaroon ito ng matatalas na mga ngipin. Binalot ng makapal na balahibo ang buong katawan nito at isang malakas na pag-angil ang pinakawalan ni Rahim. Hindi na nag-isip si Arturo at agad siyang tumakbo ng mabilis papunta sa direksyon ng kinaroroonan ng kanilang sasakyan. Ramdam niyang nakasunod sa kanya ang aswang na si Rahim dahil dinig niya ang malalakas nitong yabag. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Arturo. Dahil ang asawa mo ay hindi ka makakaligtas sa akin. Patuloy sa pagtakbo si Arturo at halos hindi niya na maramdaman ang lupang tinatapakan niya. Sa wakas ay nakarating na siya sa sasakyan. Pero laking gulat niya nang malaman na sira at wasak na ang mga gulong nun. Sa itsura ng mga gulong ay masasabi niya na sinira yon gamit ang matutulis na mga kuko. Pumasok agad si Arturo sa kotse at pumwesto siya sa driver's seat. Parehas na nasa backseat naman ang mga anak niya na sina Jared at Jonas. Magkayakap ang dalawa at takot na takot sa mga pangyayari. Pa!
Sabihin niyo nga, ano ba talaga nangyayari? Bakit kailangan nating umalis? Sino ba talaga si Berto? Ano ba nangyayari pa? Mga anak, tama nga sinabi ni Apong Agani. May aswang sa gubat na to. Si Berto. Si Berto, mga anak. Hindi Berto ang pangalan niya, kundi Rahim. Isa siyang aswang na pumatay sa nanay niyo. Ano? Sinabi yan ni Apong Agani sa akin kanina. Pero saka na tayo mag-usap. Ang kailangan nating gawin ngayon ay mag-isip ng paraan kung paano tayo makakaalis sa lugar na to. Pero Papa, sira na po ang gulong ng kotse natin eh. Paano pa po tayo makakaalis dito? Ano na pong gagawin natin? Hindi ko pa alam sa ngayon. Mag-iisip pa ako. Teka, sa ngayon, dito muna tayo sa loob ng sasakyan. Sa tingin ko naman ay ligtas tayo rito. Saka na tayo lumabas kapag umaga na. Papa, natatakot po ako. Ayoko pa po mamatay. Baka kainin po tayo ng aswang. Hindi ka mamamatay, Jonas. Walang mamamatay sa atin. Kayo na Kuya Jared mo. Hindi ako papayag na saktan kayo ng Rahim na yon. At gagawin ko ang lahat para protektahan kayong dalawa. Pilit na inaninag ni Arturo ang kanilang paligid. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Naghanap siya ng senyales kung nasaan na ang aswang na si Rahim. Kailangan niyang masiguro na wala sa paligid nila ang aswang na yun. Nang sandaling yun ay hindi lamang takot ang nararamdaman niya, kundi puot dahil nakita niya na ang aswang na pumatay sa kanyang pinakamamahal na asawa. Nangako siya sa sarili niya na hindi siya papayag na gawin din ni Rahim sa mga anak niya ang ginawa nito kay Maricris. Kaya naman, kahit ibuwis niya ang sarili niyang buhay, ay gagawin niya upang masiguro niya ang kaligtasan ng mga anak niya na sina Jared at Jonas. Maya-maya pa ay sabay-sabay silang napasigaw nang biglang nabasag ang back windshield ng kotse. Paglingon nila roon ay nakita nila ang aswang na nakasampa sa likuran ng kotse. Bago pa makakilos si Arturo ay dinakma ng aswang ang braso ni Jonas at hinila palabas ng sasakyan. Sinubukan pang hilahin ni Jared si Jonas pero masyadong mabilis ang mga pangyayari at tuluyan na ngang tinangay ng aswang ang bunso niyang anak na si Jonas. Hayop ka! Walang niya ka, Rahim! Ibalik mo ang anak ko! Ibalik mo ang anak ko! Papatayin kita! Hayop kang aswang ka! Lumabas si Jared ng sasakyan at hinabol nito ang aswang na si Rahim. Lalabas na rin sana si Arturo nang maalala niya ang patalim na gawa sa pangil ng elepante na ibinigay sa kanya ni Apong Agani. Kinuha niya ang patalim na yon mula sa glove compartment at ng tangan niya na yon ay may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang katawan. Tila ba nawala ang lahat ng takot sa kanyang dibdib at may mainit na sensasyon na gumapang sa lahat ng kanyang ugat. Bumaba si Arturo ng kotse at mabilis siyang tumakbo papunta sa direksyon kung saan pumunta ang aswang. Sa bilis ng pagtakbo niya ay nagawa pa niyang abutan ang panganay niyang anak na si Jared. Hanggang sa nakita niya na nga ang aswang na nasa itaas ng isang puno habang hawak ang umiiyak na anak na si Jonas. Papa! Papa, nandito ako! Tulungan niyo ako, Papa! Nasasaktan na ako! Papa, papatayin ako ng aswang! Hayop ka, Rahim! Ibalik mo ang anak ko! Kung ayaw mo may mangyaring hindi maganda sa'yo! Dahil papatayin talaga kita! Kahit saan ka magtago, hahanapin kita! Napakalakas naman ang loob mong pagbantaan.
ang isang tulad ko na aswang. Ang asawa mo nga ay walang nagawa para paslangin ako. Ikaw pa kaya na isang simpleng tao lamang? Pinatay mo na nga ang asawa ko. Ano pa ba ang gusto mo? Ano pa ang gusto mo? Sabihin mo! Asawa lang ang nawala sa'yo. Pero sa akin, marami. Ang angkan ni Maricris ang umubos sa aking pamilya. Ganon din ang gagawin ko sa pamilya niya. Uubusin ko kayo. Wala akong ititira sa inyo. Papatayin ko kayong lahat at kakainin ko kayo. Alam kong kaya ginawa ni Maricris ay dahil sa kasamaan nyo. Kaya ibalik mo na sa akin ang anak ko. Pakawalan mo ang anak ko. Wala siyang kinalaman. Pakawalan mo siya. Sige. Pagbibigyan ko ang gusto mo. Gusto mong pakawalan ko ang anak mo? Eto, pakakawalan ko na siya. Saluhin mo! Nagulat sila nang biglang inihulog ni Rahim si Jonas mula sa mataas na puno. Nanlaki ang mga mata ni Arturo. Masyado siyang malayo para masalo niya si Jonas. Pero tumakbo pa rin siya ng mabilis para subukan itong iligtas. Pakiramdam ni Arturo ng mga sandaling yun. Pakiramdam niya ay nag-slow motion ang lahat ng bagay at bumagal ang lahat ng mga gumagalaw sa paligid niya. Tila may napakalakas na hangin na nagtutulak sa kanya at naging mas mabilis ang kanyang paggalaw. Hindi siya makapaniwala nang matagumpay niyang nasalo si Jonas. Agad na napayakap ang batang si Jonas sa kanyang ama na si Arturo. Ligtas ka na, anak. Ligtas ka na. Patuloy lang sa pag-iyak si Jonas. Ibinigay ni Arturo si Jonas kay Jared. Sige na, Jared. Tumakas na kayong dalawa. Tumakbo kayo. Magtungo kayo kay Apong Agani. Humingi kayo ng tulong sa kanya. At sabihin nyo ang nangyayari dito. Sige na. Bilisan nyo. Tumakbo kayo. Huwag na kayong lilingon. Pero pa, hindi ka namin pwedeng iwanan dito. Kailangan kong harapin ang aswang na yan. Hindi pwedeng lahat tayo ay tatakbo na lang. Sige na. Ikaw nang bahala sa kapatid mo, Jared. Malaki ang tiwala ako sa iyo, anak. Kung ano man ang mangyari sa akin, ay huwag niyong kakalimutan na mahal ko kayong dalawa magkapatid. Ikaw nang bahala kay Jonas. Sige na. Pakaingatan mo kapatid mo. Ipangako mo sa akin. Iligtas niyo ang sarili niyo. Sige na. Tumakbo na kayo. Pagkatapos sabihin yun ni Arturo, matapang na tumango si Jared. Ngunit bago pa man makatakbo ang dalawang magkapatid, ay napasigaw si Arturo nang naramdaman niya ang pagkalmot ng matutulis na kuko ni Rahim sa kanyang likod. Bumulwak ang masaganang dugo dito. Mabilis siyang humarap at nakita niya ang aswang na si Rahim na nakatayo habang may nakakatakot na ngisi sa muka. Wari ay nang iinsulto pa. Ang dami niyo pa sinasabi. Masyado kayong emosyonal. Yan ang magiging dahilan ng mabilis niyong kamatayan. Nagkakamali ka. Hindi ako papayag. Nasaktan mo ang mga anak ko, demonyo ka. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Magkamatayan na tayong dalawa. Pero hindi mo masasaktan ang mga anak ko. Hindi lang ang bangkay mo ang dadaanan ko, kundi pati na rin ang bangkay ng dalawa mong anak. Sandali. Ang patalim na hawak mo, pamilyar sa akin yan. Marahil ay ibinigay yan sa'yo ng pakialamerong matanda na yun na si Apong Agani. Tama ka. Ang patalim na to ang papatay sa'yo at tatapos sa kasamaan mong demonyo ka. Subukan mo.
Dahil maraming beses na sinubukan ng asawa mo, napatayin ako gamit ang sandata na yan. Pero ano? Anong nangyari? Wala. Siya ang namatay. Imbes na ako. Sa sinabing yun ng pesteng aswang, tumiim ang bagang ni Arturo habang mahigpit ang kapit niya sa makapangyarihang patalim na gawa sa pangil ng elepante. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa matinding lakas na dumadaloy sa kanyang katawan at sa bawat himaymay ng kanyang mga ugat. Unang sumugod ang aswang na si Rahim. Umilad naman si Arturo at inatake niya ito gamit ang patalim. Muntik nang tamaan ang dibdib ng aswang, ngunit mabilis itong nakaiwas. Muling sinubukang atakihin ni Rahim si Arturo at bumaon ang mga kuko nito sa kanyang balikat. Mabilis na umatras si Arturo. Sa kabila ng hapdi ng sugat niya, ay hindi niya binitiwan ang patalim. Papa! Oh! Ano to? Ano bang ginagawa nyo rito? Umalis na kayo! Bilisan nyo, iligtas nyo ang buhay nyo! Sa tingin mo ba ay maililigtas mo pa ang mga anak mo mula sa akin, Arturo? Nahihibang ka kung yun ang iniisip mo. Dahil sabay-sabay na kayong mamamatay rito, hindi na kayo makakalabas dito ng buhay! Huwag mo akong minamaliit. Hindi mo alam ang kaya gawin ng isang amang gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak. Nagpalitan ng mabilis na atake at depensa sina Arturo at ang aswang na si Rahim. Dama ni Arturo ang presensya ng kanyang asawa na parabang kasama niya ito na nakikipaglaban sa aswang. Sa bawat hampas ng kuko ng aswang ay agad niyang sinasalubong yon ng kanyang makapangyarihang patalim hanggang sa nasugatan nila ang isa't isa at puno na ng dugo ang kanilang katawan. Sa gitna ng laban ay napabagsak ni Rahim si Arturo sa lupa at kumuntikan na nitong masakal ang leeg niya. Inunahan niya ito ng saksak sa tiyan. Malakas na umungulang aswang dahil ipinagdiinan pa yon ni Arturo. Gumulong si Arturo at agad na tumayo. Tumayo rin ang aswang ni si Rahim at ngumisi ito. Ngayon mo sabihin na wala akong laban sa'yo, demonyo ka. Tignan mo at sugatan ka na. Laylay na ang bituka mo. Pinapahanga mo ko sa totoo lang. Hindi ko akalain na tatagal ka ng ganito sa pakikipaglaban sa akin. Pero naisip ko lang na mas maganda siguro kung unahin ko na lang napatayin ang iyong mga anak upang makita mo ang kanilang paghihirap bago ka mamatay. Biglang tumakbo si Rahim papalapit kina Jared at Jonas. Itinulak ni Jared ang bunso niyang kapatid na si Jonas, kaya si Jared ang nasunggaban ng mabangis na aswang. Natumba ang dalawa sa lupa. Kasamang tumayo ng aswang si Jared. Nakaumang ang matutulis na mga kuko ni Rahim sa leeg ni Jared habang hawak nito ang braso ng kanyang anak. Hayop ka talaga. Lumaban ka ng patas. Lubayan mo mga anak ko sa laban na to. Rahim, ako ang harapin mo. Wala silang kinalaman dito. Kasali rin sila rito dahil anak sila ni Maricris. Gusto ko makita ang reaksyon mo kapag unti-unti kong binabalatan ng iyong mga anak ng buhay at bago ko sila kainin at isusunod kita. Subukan mo lang gawin yan, demonyo ka. At kahit sa impyerno, ay susundan kita. Kung ganon, ay magkita-kita na lamang tayo sa impyerno! Malakas na sumigaw si Arturo
Nang akmang lalaslasin na ni Rahim ang leeg ng anak niyang si Jared gamit ang matutulis nitong kuko na animo ay matutulis na mga patalim. Walang pagdadalawang isip na ibinato niya kay Rahim ang patalim na gawa sa pangil ng elepante. Lumipad ang patalim na parabang sigurado yun sa direksyong tinatahak nito. Bago pa man masaktan ni Rahim si Jared, ay mas nauna pang bumaon ng patalim sa gitna mismo ng noo ng aswang. Sandaling bumakas ang gulat sa mga mata ng aswang. Bago yun bumagsak ng paluhod sa lupa. Hindi pa nasiyahan si Arturo at nilapitan niya ang nakabulagtang aswang na bahagya pang humihinga ng mga sandaling yun. Binunot niya ang patalim sa noo nito na gawa sa pangil ng elepante at buong diin na ibinaon niya yon sa dibdib ng aswang, direkta sa puso nito. Sabay sipa at sapuluhan para mas lalo pang dumiin. Sa kanya hinugot at buong lakas na itinaga niya yon sa leeg ng aswang hanggang sa napugutan ito ng ulo. Sumirit ang masaganang dugo mula roon na animoy bukal ng tubig na walang tigil sa agos hanggang matuyo. At doon na siya nakasigurado na patay na ang aswang na kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Umiiyak na tumakbo si Jared kay Arturo at mahigpit siya nitong niyakap. Papa! Papa, salamat! Salamat! Akala ko'y mamamatay na ako. Maraming salamat, Papa! Salamat! Tahan na. Tahan na, anak. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Patay na ang aswang na pumatay sa nanay niyo. Lumapit na rin sa kanila si Jonas at niyakap ni Arturo ang kanyang mga anak. Huwag na kayong umiyak, mga anak. Tapos na. Nagtagumpay tayo. Patay na ang aswang. Iniligtas tayo ng sandata ng inyong ina. At alam ko na marami kayong dapat malaman tungkol sa mama nyo. Pero saka na natin pag-uusapan yun kapag nakabalik na tayo sa bahay natin. Ang importante ay sabay-sabay tayong babalik sa bahay ng buhay at ligtas. Papa, sorry sa lahat ng mga hindi magagandang bagay na nagawa ko sa inyo, ha. Sorry po talaga. Ngayon ko lang po na-realize kung gaano po ako naging kasamang anak sa inyo. Papa, nakita ko na kaya niyo pong ibuwis ang buhay niyo para sa amin po ni Jonas. Sorry po talaga, Papa. Tahan na. Tahan na, anak. Huwag kang humingi ng sorry. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo dahil hindi ko sinuportahan kung anong gusto mo. Pero pangako, anak, simula ngayon ay magbabago na ako. Bubuuin natin ang ating pamilya dahil alam natin na matutuwa ang mama nyo kapag ganun ang ginawa natin. Pero sandali lang. May kailangan lang akong kunin. Nilapitan ni Arturo ang walang buhay na katawan ng aswang. Matiim niya yung tinignan, pero magaan na ang kanyang pakiramdam dahil nagtagumpay siyang ipagiganti ang kamatayan ng kanyang asawa. O ano, Rahim? Sinabi ko na sa'yo, hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng isang tatay para sa kanyang mga anak. Hinugot niya ang patalim na umabot na sa lupa sa tabi ng leeg ng aswang. Gamit ang patalim ay isang malakas na saksak pa sa katawan ng aswang ang ginawa niya dahil nga
sa sobrang galit. Hinubad niya ang kanyang damit, pinulot niya ang ulo, at doon niya ibinalot ang ulo ni Rahim. Matapos yun, ay nagsimula na silang maglakad palabas ng kagubatan na naging piping saksi sa pagbagsak ng kinatatakutang aswang sa San Antonio. Sumisikat na ang araw nang marating nina Arturo ang harapan ng bahay ni Apong Agani. Pumatok si Arturo sa pinto at nang pagbuksan sila ni Apong Agani ay naging balito nang makitang duguan si Arturo. Diyos ko! Mabaging langit! Ano nangyari sa inyo, Arturo? Tama po kayo, Apong Agani. Totoo nga ang aswang dito sa San Antonio. Pero wala na po kayong dapat na ipag-alala. Dahil wala na siya. Ano ka mo? Teka, ano bang ibig mo sabihin? Walang imik na inabot ni Arturo kay Apong Agani ang pugot na ulo ng aswang na nakabalot sa kanyang damit. Pagkakita ng matanda sa ulo ni Rahim, ay napasinghap ito. Imposible! Papaano mo siyang napatay? Apong Agani, maraming salamat po dahil ibinigay niyo sa akin ang patalim ng aking asawa. Dahil doon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Habang kinakalaban ko si Rahim, ramdam na ramdam ko na kasama ko ang asawa ko si Maricris sa pakikipaglaban. Hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw pa ang tatapos sa kasamaan ni Rahim. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay para sa aming lahat ang iyong ginawa, Arturo. Maraming salamat dahil tinuldukan mo na sa wakas ang takot namin dito sa San Antonio dahil sa aswang na si Rahim. Walang anuman po, Apong Agani. Napakasaya ko dahil alam ko na kung nasaan man si Maricris ngayon ay masaya rin siya dahil ako ang tumapos sa misyon niya rito sa San Antonio at nabigyan ko ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Pinapasok ni Apong Agani sina Arturo at ginamot nito ang mga sugat niya. Matapos gamutin ni Apong Agani ang mga sugat ni Arturo, ay nagpasya na silang mag-aama na bumalik na sa Maynila. Dinala ni Arturo ang patalim na gawa sa pangil ng elepante na maingat niyang itinago sa isang kahon. Itinuring niya yon bilang alaala ng kanyang asawa na si Maricris. Ibinahagi rin ni Arturo sa kanyang mga anak ang katotohanan tungkol sa pagiging manunugis ng mama ng mga ito. At lubos na humanga sina Jared at Jonas kay Maricris dahil minsan sa buhay nito ay naging tagapagtanggol ito laban sa masasama. Naging maayos na rin ang relasyon ni na Arturo at Jared bilang mag-ama. Natutunan ni Arturo na ang pagiging ama ay hindi lamang nakasalalay sa kakayahang magtaguyod, kundi sa pagtanggap at pagsuporta sa kanyang mga anak. Ang sugat na dating namagitan sa kanya at kay Jared ay tuluyan ng naghilom dahil sa tapang at pagmamahal na ipinakita niya noong may kinaharap silang panganib. Natutunan din ni Arturo na ang tunay na lakas ng isang ama ay nasa kanyang kakayahang ipaglaban at pahalagahan ang kanyang pamilya, kahit pa sa gitna ng pinaka-masidhing kadiliman. Nagagawin ng isang nagmamahal na ama ang lahat upang ipagtanggol ang kanyang pamilya sa abot ng kanyang makakaya, kahit na sa kampon ng kadiliman.
na alam niyang hindi magtatagumpay hanggat sila ay buo at nangingibabaw ang pag-ibig sa kanilang mga puso.